kapatid. Kilalang mga kapatid sa iglesia. Hindi lang kilala sa isang lokal, hindi lang kilala sa isang division, kilala sila sa buong iglesia. Sinasabi ko, if you still think po na by staying in that church, you'll still find God and peace in your heart, better to stay. Why not stay? Sabi kong ganyan. Tapos habang nag-uusap kami, doon po pumasok yung talata na Apokalipsis 18:4. Natandaan ko yung na-recall ko yung sinabi ni Brad Eli. Nung binasa niya, magsilabas kayo sa kanya bayan ko upang wag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan at upang wag kayong makabahagi sa kanyang mga salot. So, meron talagang utos na paglabas. Ngayon, saan tayo pupunta? Paglalabas tayo. Yan yung tanong eh. At yan yung itinatanong sa ating pantakot. Sige, pag lumabas kayo dito, yan yung pantakot ni Daniel Rason. Pag lumabas kayo dito, saan kayo pupunta? Aber? Abay, pupunta kami kay Kristo. Bakit wala ba dito si Kristo? Wala. Ikaw na ang dinudyos dyan, Daniel Rason. Ibiro mo, hindi ka natatakot, Daniel Rason. Hindi ka man lang kinilabutan. Piyesta ng Diyos. Tapos ipaparada mo, ribulto mo. Hindi ka ba natatakot niyan, Daniel Rason? Ano yan? It is a blasphemous act. Sa lokal ng Macau, iniisa-isa ang mga kapatid, chine-check yung cellphone, chine-check yung Facebook account, kung sino-sino pa ang mga naka-friend kay Badong. Oo. Ganun din dito. Minomonitor sila at sinasabihan sila na huwag kayong mag-like sa mga post niyan. Lalo na ako, wag nilang ilalike yung mga post ko. Ano po bang meron sa inyo, Brad Gilby? Hindi ko nga alam eh. Kaya kahapon meron kami ditong gathering ng mga exit at closet habang sila ay nag-SPBB. Nandito naman kami, may mga closet dito. Sabi nga nung isang closet eh. Actually, ano ko ngayon eh, nag-leave ako para sa SPBB. Pero, nag-marathon ako ng Badong YouTube. Ganun ba? Sabi ko, dahan-dahan ka lang. Baka balatan ka ng buhay dyan kasi makabes ka pa, di ba? Okay, may mga, alam mo naman pag nanood ka ng YouTube from recent pababa, di ba? Baka balatan ka ng buhay dyan, eh, hindi mo kayanin, sabi ko sa kanya. Eh, kaya, in-invite ko, sabi ko, sige, kausapin ka namin. Para daling kita sa ganitong paraan, kung paano tatanggapin yan, dahan-dahan lang. Tapos merong isa pang, actually yan eh, matagal na yun, yung fake account. Dalawa yung fake account na tumitira sa akin dito eh. Eh, pinasok na rin si Brad Chris nung nagdadrive ako last Friday night, nagdadrive ako pabalik na dito. Nagkikwentuhan kami. Tapos yun nga, may tumitira sa kanya sa nagme-message sa kanya na fake account. Tinetreat pa siya kasi nga 'di ba sumampa siya sa iyo. Tinetreat pa siya. Sabi ko, kung maniwala diyan, buksan mo yung Facebook niya, tingnan mo walang laman. Walang friend, walang post, walang etc. Sabi ko, bobo yung gumawa niyan. Sabi ko, kilala ko kung sino gumawa niyan. Yan din yung umano sa akin, yung umaatake sa akin sa mga post ko sa Reels. Papasok yan eh. Sabi ko, tingnan mo tong mga to, no? SPBB nyo ngayon. Nagbabanal kayo. Yan ba yung way ng pagtatalaga nyo? Kasi nung panahon nung nandyan ako sa Pilipinas, 3 araw, di ba? Minsan hindi ka kakain. Tatalaga ka. Kumbaga, iyaano mo yung sarili mo, i-set mo yung sarili mo para SPBB, magpapasalamat. PNK. PNK. Tapos ito ngayong mga to, walang magawa sa mga exiter. Kundi papasukin nyo yung Facebook namin, papasukin nyo yung messenger namin, magme-message kayo ng ganyan. Sabi ko, anong tingin nyo sa pagbabanal nyo ngayon bilang SPBB? Diba? Pabayaan nyo na yung mga yan. Kumbaga, sa akin nga kanina, yung pinag-uusapan nyo dyan, yung tattoo, yung buhok,
Umalis na nga. Umalis na nga, kaya nga Umalis na. nag-inis na eh. Umalis na nga, bakit niyo binabantayan? Totoo Mm. yan, binabantayan kami rito, minomonitor nyo kami. Mm. Hanggang ngayon, minomonitor nyo kami. Bakit? Nag-aantay kayo mapahamak? Correct. Diba? Ganyan talaga. Ano sila, praning sila eh. Parang ang gusto nila, inihintay nila yung distraction natin. Oo, isa pang ano dyan, inggit kayo. Kasi magpupuyat na naman kayo ng 3 araw. Eh yung iba sa Samantalang inyo, tayo, hayahay na lang. oo. Oh, ito pa, yung minessage nung nung fake account na yun, ano, ang pangalan nun is Jake, sige mamaya sabihin ko. Mm. Sabi niya doon, ayan na, hindi nyo alam, si Badong, inaakay na kayo, pastor siya ang magiging pastor nyo. Parang walang ganun. Sabi ko, para naman kaming gago na bigla kami, sabi ko nga sa'yo, di ba? Nung nag-exit ako, naiinis ako pag kinakabit ka sa akin dahil si Badong, nakinig ka kay Badong. Sabi ko, hindi dahil kay Badong, wag niyo ako ikabit kay Badong. Sabi ko gano'n, hindi yan. Sabi ko, meron akong sariling nakitang malalim na issue kung bakit ako umalis. Yun lang naman eh. At saka Brad Gilby, papanong ibibintang nila sa akin hindi nga tayo nag-uusap. 'Di ba? Hindi tayo nag-uusap, wala tayo kahit ipakita natin sa kanila yung private yung messenger natin. Wala tayong private conversation prior to your exit. Wala. Kaya nga nag-exit na eh. Huwag niyo nang pakialaman, huwag niyo nang panghimasukan yung buhay. Bigyan niyo naman kami ng privacy, please lang. At saka ganito, Diba? Brad Gilby. Sabi nila, maiimpyerno daw tayo. Maiimpyerno pala kami. Ba't nyo pa kami pinag-aaksayan ng panahon? 'Di ba? Tama. Maiimpyerno na pala kami. Di pabayaan nyo na kami. 'Di ba? Ganun lang yun. As easy as that and as simple as that. Yung Jake Pascual na yon, Jake Pascual ang pangalan ng fake account. Kilala ko naman yung kung sinong gumawa, the way ka magsalita maghanay ng salita mo. Kilala kita. Ano sabi niya? Sabi ni Brad Chris, huwag ka nang gumawa ng fake account. Nandito ko pa, magpakilala ka kung sino ka. Ang sabi niya is, wala akong pakialam sa'yo. Bakit ka pumasok at nagte-threat ka pa doon sa tao, sasabihin mong wala kang pakialam sa kanya? Diba? Kung di ka naman, sabi ko nga, ano bang ginagawa niyo sa buhay niyo? SPBB niyo, magpakabanal na lang kayo. Huwag niyo, ihayaan niyo na lang kami. Kung pagpapakabanal talaga yung nila, yung priority nila. Kaya lang hindi na kasi pagpapakabanal yung concern nila dyan eh. Kaya nga nagsialis na nga tayo dyan eh. Diba? Tama. Oo, kaya nga, di ba, nung huling pinag-uusapan natin na ang highlight mo sa akin hindi pwedeng magsama ang masama at mabuti. Kaya ako umalis dyan, may masama akong nakita. Correct. Diba? At hindi lang ikaw, Brad Gilby. The multitude of the brothers and sisters who are exiting and keep on exiting MCGI is the very same reason na nakita mo. Yeah, yun din yung sabi na, halos naman lahat ganun eh. Kaya yung isang kausap kong closet sinama namin sa namin dito sa park kahapon. Marami siyang tanong. Ayun, common na sa mga nagiging closet. Kaya sabi ko nga, yung mga tanong mo, nanggaling kami dyan, naiintindihan kita. Kaya lang, sabi ko, matindi yung ginawa mo. First day of SPBB, nagmarathon ka ng YouTube ni Badong. Delikado kang, sabi ko sa kanya, pwede kang umattend ng second day kung gusto mong umattend, hindi naman kita pinipilitan, hindi kita dinidiktahan na huwag kang dumalo. Pwede kang dumalo. Pero ngayon, sa nalaman mo at sa tingin ko, parang sasabog ka rin sa gitna. At mamaya magtatatanong ka dun sa mga taga-MCGI kung totoo ba yan? Itong sabi ni Badong, sabi ni ganyan. Nakachat mo pa si Badong, di ba? Sumagot pa si Badong. Sabi ko, it's better for you na wag ka munang dumalo.
i-assess mo muna yung sarili mo. Then, kung ready ka na, o dumalo ka, di kung saan ka may peace of mind, Yes. di ba? Pumunta ka ron. Pero, ang magagaranti ko sa'yo, iba na yung feelings. Pag dumalo ka na, sa lahat ng nalaman mo, tapos nakita mo yung sinasabi mo na nung dumalo ka ng isang beses kasi nawala siya, for some reason, may umuwi yata ng Philippines o dahil sa trabaho, nawala siya, dumating siya ng lokal, hinanap niya tong mga to. Tong mga to, kami, ito, yung mga pangalan na to. Bakit wala? Nalaman niya na umexit na. At hindi siya makapaniwala na itong mga taong to, umexit. Diba? Itong mga credible na tao to, ba't nawala? So, nag-start siya mag-imbestiga. Medyo inisente pa yung pagkaka-imbestiga niya na may tinanong siyang kapatid, uy, bakit wala na to si Benji, si Brad Gilby? May napanood akong YouTube, accidentally napanood ko, naghahanap ako ng Brother Eli, then napanood ko, si Badong, binabanatan yung manggagawa dito at sinasabi si Brad Gilby. So ngayon, pag dalo ko, inimbestigahan ko, sabi ko, meron tayong problema sa lokal, i-text mo naman si Sis Benji, ganito, kausapin nyo. Ay, ano sagot sa'yo? Ang sagot sa akin, ikaw kasi, naglalike ka sa mga post nila, i-block mo yan. So, doon siya nagulat. Doon na-validate yung dati pa niyang nararamdaman na, bakit ganito, ba't ganyan. Kumbaga, oo nga, ganito na sila ngayon. Tignan mo, Brad Gilby. Talagang gumagawa ang Diyos ng paraan. Biruin mo, naghahanap ang kapatid ng Brother Ellie's video Talaga. sa social media. Ang mababrowse mo, ang lilitaw, Badong. Hindi naman niya kilala si Badong. At tignan mo kung hindi coincidence eh. Hindi coincidence. Biruin mo, sa dinami-dami ng video ni Badong, bakit yung particular na topic na yon binabanatan ko yung manggagawa nyo at binanggit ko yung pangalan mo? Is it a coincidence? No. It is not. Sabi ko nga sa kanya, ano yan, may reason dyan kung bakit. Kasi sabi mo, di ba, nawala ka na ng ilang panahon, hindi ka na nagdadagalo, tapos ang pinagbasihan mo kami. Kami na samantalang kayo, wala kayong absent, nakikita namin kayo na nagpapakapagod dyan sa foodcom, pinapakain niyo yung maraming kapatid, etc. Tapos kayo yung mawawala. Dapat sana ako, sabi niya gano'n, kasi kumbaga hindi naman ako mas karapat-dapat, sabi niya gano'n. Pero hindi talagang meron akong feelings na gusto kong i-validate na ang obispo, alam mo na yun, di ba, na natanong ba niya yan? Oo. Ang obispo, ganito, ganyan, sabi ko, usap kami. So, bakit ka naniwala kay Badong? Bakit mo siya chinat? Bakit yung lahat ng mga napanood mo, pinaniwalaan mo ka agad? Hindi naman niya ako kilala. Oo, sabi ko, ngayon mo lang siya nakita, accidentally, napunta ka lang sa channel niya, di ba? Bakit? Bakit ka naniwala? Bakit sinasabi mo ngayon to na, naku, hindi tama yung ginawa ni KDR, dapat ganito, ganyan. O bakit sa sarili mo, naniniwala ka na totoo yun? Kasi si Badong, ganito, ganyan, matagal na nagsilbi, ganito. Di pinapalabas ko sa kanya kung ano yung makakapagpatibay sa kanya, bakit ka naniwala? O di, eto na, sabi ko sa kanya, alam mo, hindi ko rin nakita yan. Hindi ko nakita, etc. Pero may nararamdaman din ako. At ang isa pa dyan, sa lahat ng binato ni Badong sa royal family hanggang sa asawa niya na sinabi niyang pokpok, na hindi niya yung maipagtanggol, it means guilty for me. Yes. Yun yung isa. Yun yung isang nakita ko dyan na hindi ko nakita kung naging pokpok ba yan o kahit si Myra Rason pa magsabi na hindi ko nakita. Pero ang tinitignan ko, dapat sana dinimanda nyo to. Exactly. Dapat sana live velus to. Nasa area yan. Diba? I-demanda nyo to, ipakulong nyo to. Yan yung isang nakita ko, sabi ko doon sa kapatid. Na kung bakit mo ko mapapaniwala. So ikaw, wala ka namang ibang investigation o naniniwala ka na. Sabi mo, bago ka pa lang, di ba?
bago ka pa lang nag-e-explore. Mm. So, tama ka. Ano yun? Sabi ko nga sa kanya, kalooban yan. Kasi biruin mo, tingnan mo, nagbabros ka kay Brad Ellie, ang pumasok si Badong. At saka it is not very hindi siya coincident. Kasi ang dami kong video, Brad Gilby. Bakit yung particular Sakto sa topic na akin. yun, Mm-hmm. na bakit yun yung na napanood niya to para matawagan yung pansin niya. Yeah. Yeah, sakto. Tapos hinahanap niya kami na wala raw kami sa lokal, si kapatid na ganito, si kapatid na ganyan, may dalang pagkain, ganito, ganyan. Sabi niya, ba't wala na yung ganun ngayon? Sabi niya, no, doon siya doon siya naghanap, then, yun, napanood ka niya. O, sabi ko, tama ka. Tama yung sinasabi mo. It's not a coincidence. Yeah. Mm-hmm. Correct. Actually, yung sinabi mo na if you can find peace of mind by staying in the organization na pinagsasama-samahan natin before, stay. Yan din yung sinasabi ko, Brad Gilby, sa mga mga nagme-message sa akin na mga kakilala ko and prominent kapatid. Kilalang mga kapatid sa iglesia. Hindi lang kilala sa isang lokal, hindi lang kilala sa isang division, kilala sila sa buong iglesia. Sinasabi ko, if you still think po na by staying in that church, you'll still find God and peace in your heart, better to stay. Mm-hmm. Why not stay? Sabi kong ganyan. Tapos habang nag-uusap kami, doon po pumasok yung talata na Apokalipsis 18:4. Natandaan ko yung na-recall ko yung sinabi ni Brad Ellie. Nung binasa niya, magsilabas kayo sa kanya bayan ko upang wag kayong madamay sa kanyang mga kasalanan at upang wag kayong makabahagi sa kanyang mga salot. So, meron talagang utos na paglabas. Ngayon, saan tayo pupunta? Paglalabas tayo. Yan yung tanong eh. At yan yung itinatanong sa ating pantakot. Sige, pag lumabas kayo dito, yan yung pantakot ni Daniel Rason. Pag lumabas kayo dito, saan kayo pupunta? Aber? Abay, pupunta kami kay Kristo. Bakit wala ba dito si Kristo? Wala. Ikaw na ang dinudyos dyan, Daniel Rason. Ibiruin mo, hindi ka natatakot, Daniel Rason. Hindi ka man lang kinilabutan. Piyesta ng Diyos. Tapos ipaparada mo, ribulto mo. Yeah. Di ka ba natatakot niyan, Daniel Rason? Ano yan? It is a blasphemous act.